Rumentro sa kalusugan ng mga person deprived of liberty o PDL ang kasunduan po ng Department of Health, Department of the Interior and Local Government at Department of Justice. Layon po nitong agad na ma-diagnose at maipagamot ang mga may sakit na PDL. Balitang hatid ni Salima Refran. Sa gitna ng problema sa siksikan sa mga kulungan sa bansa, naungkat naman sa autopsy ng UP College of Medicine sa mga namatay sa bilibid ang pagkakasakit ng TB ng marami. Meron din mga may cancer pala na hindi na-diagnose kaya di nagamot. Para maabatan ang mga ganyan, lumagda ang Health, Interior at Justice Departments ng Joint Administrative Order para magkaroon ng national policy sa pangangalaga sa kalusugan ng mga nasa detention facilities. Talagang magiging systematized na yung pag-ayos ng ating mga jails to make sure na lahat ito ay kumbaga healthy places of detention. The number one action point in the 8-point action agenda states ramdam ng bawat Pilipino ang kalusugan, and the PDLs are part of every Filipino. Sakop ng utos ang pagpapabilis sa pagtugon sa pangangailangang pangkalusugan ng nakakulong at pagtatayo ng mga ospital malapit o sa loob ng mga kulungan. Para sa gastos kada pasyente, makakatuwang ang PhilHealth. Immediate eligibility for healthcare packages in line with the Universal Healthcare Act. As a promise we are making today. Malaking bagay ito kasi ang usapan na dito is lahat ng PDL magagawa ng medical record. Kung kailangan nilang gamutin, andyan pa yung PhilHealth. Ang BJMP mahigpit ng pinagbabawal ang paninigarilyo sa kanilang mga kulungan para di na dagdag problema. Can you imagine, nag-close confinement na doon siya, naka-close siya. Then maninigarilyo pa. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.